Hey guys! Ayan, good afternoon sa lahat ng mga subscribers natin dyan, ano. Ayan, today is Saturday. Woohoo! First, ano natin to, no? Itong week na to. First, off natin ngayon. So, Saturday, Sunday. Kakaiba, no? Kasi dati, Thursday pa lang, off na natin. Hanggang Sunday. So, ngayon, iba na syempre yung kwento ng buhay natin. Ayan. Pero anyway, guys, pakita ko muna sa inyo yung labas namin, no? Sobrang maaraw. Naalala nyo yung unang pasok natin, okay pa yung weather. Pero yung pangalawang araw, yan na yung sobrang ang lakas ng snow. Pero pagdating naman ng hapon, tunaw agad siya. Ayan. So, wala na rin yung mga yellow sa labas. Kasi nga, mainit ngayon. Ano bang temperature? Oh, 7 pa lang ngayon. 9 eh, 7 kasi dito sa orasan natin. Ayan. Wow. Pero, guys, no, itong darating ng week, maganda na yung weather natin, di ba? Tama? Wala na snow. Wala snow, double digit. Yun! Wow! Makakapag-t-shirt na tayo sa labas, tsaka, alam mo yun ha, polo-polo shirt lang tayo. Ayan, so yun guys, no, may nag-message kasi sa amin about ito sa ano naman, ano pa rin, nakawan pa rin dito sa Canada. Actually guys, dito yan sa Calgary. Tapos meron din kami napanood kanina lang, sa Ontario na naman, meron na naman. So, ito, pakita ko sa inyo. Gaano nga na nga ba kalala ang auto theft crisis sa Ontario? Isang pamilyang Pilipino ang ninakawan ng sasakyan kamakailan habang naka-check-in sa isang hotel sa GTA. Dumayo sa Mississauga noong April 5 sina Mildred Valenzuela at Roberto Reyes para suportahan ang anak na may 3-day basketball league. Kasama ang iba pang mga pamilyang kalahok sa liga. Nag-check-in sila sa hotel na malapit sa venue. Pero ang hindi nila inasahan, dito pala sila mabibiktima ng car theft na talamak ngayon sa probinsya. Batay sa pahayag ni Reyes at sa ulat ng security, wala pang isang oras mula nang iparada nila ang sasakyan ng maganap ang pagnanakaw. Ang kanilang 2020 model na Toyota RAV4, kabilang sa listahan ng maiinit sa mata ng mga magnanakaw ngayon ayon sa mga otoridad. Malakas ang kutob nilang tinarget ang kanilang sasakyan. Pag pumunta ka sa isang lugar, huwag kang magtiwala sa pagpaparkingan mo kahit sabihin pa ng ano na ganun yung hotel na wag po kayo magtiwala sa ano na kasi nahirap lalo na yon may nagmamatsyag lang sa'yo. Sa kabila ng hindi inaasahang karanasan, malaki pa rin ang pasasalamat ng pamilya na hindi umabot sa karahasan ang insidente. So yun guys, no, nakita nyo naman, ano, talamak talaga yung karnapan dito sa Canada. Kaya talaga ako guys, di bali nang sabi nila na useless yung mga pinagbibili natin ng mga device sa sasakyan. Pero at least makakapag ano pa rin yun, makakapag-delay pa rin yun kahit papaano. No? Kaysa wala tayong gawin, di ba? Pagsisihan pa natin. At least yan, ginawa natin lahat. Naglagay ako ng lock sa manubela. Bumili ako ng anti-theft na box. Okay na yun. At least wala akong pagsisihan balang araw. So anyway guys, yun nga, may nag-message sa amin kasi subscriber namin to eh. Tapos, napanood ko rin yung vlog ni Dili Dili. Ano niya pala yun? Pisyo niya, no? Physiotherapist niya pala yun, yung ano, nanakawan. So, ayan, kakwento namin ni Emma guys, no? Kasi, nag-message kasi sa amin to. Ayan, so papakita natin. Actually guys, na-post to sa group ng mga Pinoy Calgary, no? Tama ba? Pinoy Calgary? Marami. Marami shinare niya rin kasi. Kaya sabi ng subscriber namin, i-ano nga daw namin, i-vlog namin ito kasi para at least aware din yung mga kababayan natin. Ultimo yun ha. Ito yung kwento guys, pakita namin sa inyo. So, pakita rin natin yung screenshot. Ayan o, ito mahabang post. So, flash na rin natin habang nagbabasa. Okay. So, post to ni Mr. Michael Paredes. Yun nga nung nalaman namin kay Dili Dili, ano pala to, physiotherapist dito sa Calgary. Yeah. Okay? So, sabi niya, to all my friends and fellow citizens here in Calgary, I dearly love where we live in Southeast. Sa Legacy Community daw siya. Yan. So, tinag niya yung community group nila. But my wife, children, and I were terrified waking up yesterday, Monday. So, nung Monday to, Monday lang. actually, April 15 yun. Yun. So, nangyari, so sabi rin ni Dili nasa 5 to 5:30 a.m. nangyari to. To find out our home was invaded and our belongings looted by burglars while we were sleeping. We found our garage opened and both of our vehicles missing. So, dalawa. So, if anyone has some leads on the whereabouts of our cars, I am fervently asking for your help and assistance to locate them.
I am just a simple family man working hard to earn a living for my beloved family. I still believe in the goodness of each person and my family, and I will never lose faith in God and humanity. So my fellow Calgarians, yan, tinag niya lahat ng mga groups na pwede niyang itag. Pinoy Tambayan Calgary, Pinoy Ako sa Canada Calgary, Pinoy Sound Trip Calgary, yan. Please stay safe always. Be very vigilant and protect yourselves and your family in every way possible. God bless us all. So guys, hindi lang Ontario hot yung nakawan ng sasakyan. Grabe, all over Canada yata. And ito, nasa magandang community na to, ha? Tsaka, nasa loob pa ng bahay niya. Pero yung ano, grabe, dalawang sasakyan. Ipakita natin yung type na sasakyan. Ano yun guys? Lexus at saka, ano ba yung isa? Toyota siya, hindi ko alam. Toyota na, Sedan lang din, sedan. Oo. Pero, Grabe. yung Lexus guys, yung RX series na to, isa isa yan eh. sa top 10 na ninanakaw na cars dito sa Canada. Yeah. So, bakit nga ba nakawin itong mga sasakyan na to? So, ito yung mabilis kasi ibenta. Yan. At siniship daw agad ito papunta sa Africa. So, dun muna matatagpuan if ever hindi mo maabutan itong nakaw na sasakyan sa Africa. Kaya nga humihingi ng tulong si Mr. Michael Paredes. Yan lalo na sa mga nare-reach ng channel namin dito sa Calgary, no? Baka may nakita kayong ganitong sasakyan, Lexus and Toyota. Tas ito yung ano niya, yung plate number niya maganda pa nga eh. Ito. Yung sa Lexus, ito ba yung Lexus? Yan o, PT for life. Yan, ano pa to ha? Customized yung plate number niya, PT for life. And then, yung sa Toyota, hindi ko na nakita. Nasa likod eh. So, yun, di ba? Toyota rin kasi, although RAV4 ang alam kong nakawin din sa pag-Toyota. Hindi. Speaking of RAV4 naman, ito naman guys, yung sa Ontario naman, yung gaya ng flash namin kanina sa inyo, Ontario yon. So, RAV4 din yun, guys. RAV4. Oo, pinark lang somewhere Hotel. outside sa hotel kasi wala nang maparkan near the hotel. And then, pagkagising mo, no, nanood ka lang kasi ng, ano yun, yung game? Hindi. Based dun sa video, dun sa report, mga 11 PM lang daw, guys, ata na ano na. Kasi guys, kinabukasan, pagising nila, wala na. Then, based dun sa, syempre, tinanong-tanong nila yung mga security dun sa hotel, parang 11 pa lang ata daw ng gabi, wala na dun. Kasi may nakapark na. May sumunod na nakapark doon sa pinagparkingan niya. Diba? Nakakatakot din guys wherever you are dito sa Canada kasi parang hindi nila makontrol itong problema na to sa car theft. Grabe talaga yung nakawan. Pati yung incident ng yung mga binabasag yung kotse. Yeah, totoo yan. Oo. Parang ito pa yung nangyari kay Mr. Michael Paredes nga. Yung sa family nila, di ba, ninakawan sila, tapos kinuha pa yung dalawang cars. May garahe na yun, guys. Sabi nga namin, pag may garahe, baka mas may peace of mind kami. Kasi kami dito, nagpa-park lang sa likod, which is walang cover, ganyan. Pero may designated parking area. Yun, covered na yun, guys, ha. Siguro ito talaga ay pinuntirya. So, alam na alam ang dapat gawin. Nakuha nila yung siguro. Siguro sabi nila, may Lexus to dito sa loob ng garahe na to. Oo. Talagang pinuntiryan nila. Siguro, minaman-manan na yan. Oo. So, matatakot ka kasi hindi to gawain ng isang ordinaryong tao. Pwedeng sindikato na hindi makontrol ng Canada, ewan ko. Alam niyo ba guys dati, nung time na napanood ko yung kay Sir Michael dati, naalala niyo yung sa Ontario din, yung nakawan yung CRV niya, di ba? Alam niyo, totoo lang, after nun, pag umuwi ako ng madaling araw, talagang guys, natatakot na rin ako kasi baka mamaya may nakaabang na. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yung likod kasi namin medyo madilim. Kaya naglagay ako ng dyan, guys. Dalawang solar panel. Dalawang solar panel dyan. Tapos may camera na rin ako. Although, diba, at least kahit paano, alam natin yung nangyari. Kung halimbawa talagang makuha mo yung sasakyan natin, alam natin kung paano kinuha, mamumukaan natin. Kasi talagang tinuto ko talaga guys sa harapan ng kotse ko yung camera para at least makita ko kaagad talaga. No? Kaya pag umuwi ako ng madaling araw talaga, di yung pagpasok pa lang namin dyan, sinisilip ko na talaga yung gilid, kung may tao, kung may nakaabang na sasakyan. Di alam mo yung mapaparanoid ka na rin eh. Yeah. Kasi lantaran na talaga yung mga nagnanakaw. Yeah, totoo. Yan, nakakasad lang, no, na ganito. Kasi, nakapost pa rin tong post ni Sir
Michael din yata yung name, no? Michael din ba? O yun, Michael din. Michael din pala. Ayan, nakapost pa rin, ibig sabihin, siguro wala pang update or hindi pa nare-recover. So, hindi natin sure kung nasa na ba tong dalawang sasakyan nila. Yeah. Pero, hopefully naman, Sana ma-recover. covered to ng insurance, mapalitan ng bago yung value na nawala. Yan. Pero, di ba, parang kahit man mapalitan, nakakatroma kasi pinasok sila sa bahay nila. Which is nakakatakot kaya, bahay na yun, ha? Kaya nga ako minsan talaga, guys, yung time na nasa warehouse pa ako, talagang minomonitor ko rin sila Emma kasi may camera din ako dito sa loob. Kasi alam mo yun, kaya sabi ko sa kanya, pag may problema, tawag agad siya sa akin kasi allowed naman kami humawak ng cellphone. Kaya yun din naman yung inano namin sa kay Austin nga na in case na may emergency, at least makikita agad namin yung mga tawag or text ganyan. Kaya nakakatakot talaga, nakakatakot. Sabi nga namin na Alvin, siguro dapat soon talaga o mabilisan magkabahay na tayo kasi wala tayong peace of mind sa sasakyan. Pero ito pala, kahit pala meron ka ng sariling bahay, meron kang sariling garahe, kapag ikaw ay pinuntirya nung mga magnanakaw dito sa Canada, naku, wala, hindi mo masasabi. Siguro ako, guys, dumating sa point na ganyan, hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko. Pero sa akin, kung ganun man, kunwari, ganito na rin talaga na nangyari, ganito talaga, so antayin mo na lang yung insurance, pero parang put na lang ng additional security, like security cameras, kung sana meron silang CCTV para na lamahin, kasi sana, bahay naman nila yun diba? Para mas, kasi baka since nasa bahay nila nangyari yun, alam mo yun, diba, mapapraning ka na, baka umulit. Balikan, diba? Kasi isipin mo, napasok ka sila, ibig sabihin. Paano hindi natin alam kung paano binuksan yung pinto wala na kasing sinabi or hindi na kinuwento kung paano. Parang thinking of the positive side na lang kahit yung nangyari nga tong nakawan habang natutulog. Buti na lang din, guys, tulog sila. What more if, kunwari, diba, may nagising ka. Tapos, hindi mo alam kung ano yung mga dala nung dito, mga nagnanakaw, mamaya may gun sila, may panaksak, di ba? Mas nakakatakot yung ganung nangyari. Sabi nga nung iba na, syempre, since nawala na rin naman, i-insurance na lang. So, syempre, pa rin, pangit yung nangyaring nakawan, pero just think of the positive side. Kaya ako talaga, guys, sabi ko nga, di ba sa inyo kanina, sa intro ko pa lang, bumili talaga ako ng mga device kahit sabi na marami nagsasabi na useless yan. Alam niyo naman ang mga karnaper kompleto sa gamit yan. Okay lang, diba? At hindi ko siya pagsisihan. Kasi wala pa kaming garahe, alam naman maglagay kami ng garahe. So yun lang yung maliliit na bagay na kaya namin gawin. Pero yun nga, tanggap na rin namin kung puntiryahin pa rin yan despite ng mga anti-theft na mga gamit na binili natin, ay wala talaga tayong magagawa. Pero sana talaga, di ba, may magawa yung Canada. Government. Oo, kasi hindi lang nangyayari sa Ontario, tingnan nyo, nandito Calgary, sa Calgary, Alberta. So, sa mga magagandang community na yan, na hindi basta-basta lang na liblib. How much more na lang dito sa atin, di ba? So, parang hindi mo na masasabi talaga yung panahon. Inabot ka talaga ng malas, no? Oo. Wala tayong magagawa. Yan. Kaya sa mga nandito sa Calgary, o kahit nasaan man kayo sa Canada, ingat, hindi natin masabi talaga ano ba yung clear steps or perfect steps para maiwasan yung carnap kasi ito nasa bahay na talaga, nangyari pa rin sa kanila, unfortunately. So, kanya-kanyang ingat na lang din tayo, but please ensure that your car is insured. Kasi manakaw man yan, at least, di ba, may papalitan pa rin ng value yung car nyo. Kaya yun, guys, no, sa mga makakapanood na to, i-share nyo, guys, yung video natin, or nasa group naman yan, i-share nyo na lang kahit yung mga post nila para at least makatulong to, guys. Malay mo natin, di ba, na-i-park na lang pala dun sa sa ibang lugar na may makakita, at least mai-report natin agad. Grabe, parang nagulat nga ako kasi gagawin pa lang namin tong vlog na to. And yun, meron na namang balita sa Omni News na may nanakawan na namang kababayan nating Pinoy na nasa Ontario. Kailan ba nag-message yan sa atin, baby? No, Wednesday. Wednesday, okay.
Kaya nga, hindi namin siya magawan pa ng vlog guys kasi nga busy tayo. Oo, nag-work. Pagdating ko kasi sa bahay, medyo pagod din. Kaya sabi ko, sige, ngayon natin gawin. Tapos nakita ko nga yung vlog ni Dili Dili kagabi. Kaya may message ko, sabi ko, pre, may nag-message din sa amin ganyan about, yan nga mismo. Yung pala, physiotherapist niya pala. Oo, PT. Kaya yung plate number, PT for life. So, madali niyong mare-recognize yun guys kapag mamataan nyo yan dito sa Calgary o kung saan man umabot na yan na sa Canada. Ewan ko lang kung meron viewers sa Africa noon pag nakita nyo yan, grabe. Hindi, malamang tatanggalin na yung plate number nun. If ever Depende, man na i-ano nila yon. So, sana may mga AirTags, no? Diba para Oo, matrack. yun nga din may nag-suggest din sa akin, AirTags. Hindi pa ako nakakabili. At least yun kasi Matitrace mo agad kung saan marirecover. pwede mo kasi taguin guys kahit sa ang ng part ng sasakyan, hindi nila ma-detect yun. Kaya yun nga, bala ko rin bumili niyan. So, hindi siya anti-carnap kasi pag na-carnap lang, mahanap mo siya. Kasi alam mo kung saan nahanapin. Oo. Yun naman, yung AirTag nga na yun, maliit na device, parang piso lang yun guys, no? Maliit na manipis. Itatago mo lang kahit sa ang part ng sasakyan mo, kung sa ilalim ng upuan, para hindi alam nung halimbawa, makarnap yung sasakyan nyo, malulocate mo kung nasaan. Kasi with assistance na yan ng pulis pag carnap. Yung sa amin, yung basag kotse, yung pati yung sa kapitbahay na basag, di ba? Sa amin yung crack lang. Walang umattend na police. Tumawag din naman lang ako kasi kailangan report lang. Kapag ganun, kasi hindi yun pinupunta ng police. Yeah. Basta naka-file ka lang, yun na yun. Kung gusto mo mag-claim, gamitin mo yung pinang-file mo, may record ka na or may report ka na. Yun na yun. Yeah. Kaya yun siguro guys, masasuggest ko na rin yung AirTag. Buti nga pinaremind ni Emma ngayon. Siguro, Parang yun na yung the best. Oo, dati okay pa. Okay, sige, pwede. Pero ngayon may nangyari na naman ganito. Siguro i-consider ko ulit din yun. Okay lang, bumitaw ako ng mura lang naman yun Magkano lang yun? Wala pa 20 ata yun. Oh, yun. Bili na kayo guys. Yun na yung pinaka-mare-recommend namin. Hindi siya anti-carnap. Makakarnap pa rin talaga siya. Pero malulocate nyo kung Malulocate nasaan. naman natin. Kasi may ganun si Michael. Kaya nalocate, diba? Hindi, iba. Ang talaga sa sasakyan niya talaga Yun. yun. At least, diba? May pang... Sa atin din naman meron din. Pero syempre, at least kung meron ka pang isa na device na pwede mong para masigurado ka, di ba, mas maganda. Yan. Hanap lang kayo sa Amazon. Yeah, meron sa Amazon. Oh, Iba marami. sa Apple Store Okay, meron din. Canadian tayo. Meron ba ko lang ganun? Apple Store. meron. Apple Store. Okay. Pero na lang siguro, Amazon na lang. Kasi meron akong Amazon card bigay sa akin ni Austin. Okay. Pwede kong gamitin doon. Nga pala. Yun. So yun guys, ingat-ingat tayong lahat. And yun, hindi lang natin dapat ingatan ang ating mga kotse, yung mga material na possessions. Dapat ingatan din natin yung pamilya natin. Oo naman. Iniingatan naman kita. Hindi, kaya nga sabi ko, yun nga, positive thinking pa rin naman to si Sir Michael na kahit na looban na, nawala ng 2 cars, yan, sabi niya, nandun pa rin daw yung faith niya sa humanity. So sana, through this video or through other sharing ng other people, sa ganitong story nila, matrack pa rin o ma-recover or magawa ng solusyon itong problemang ito. Okay, so yun guys, dito na namin tatapos itong vlog namin and I hope na makatulong itong video namin sa inyo. Basta guys, pag may nakita kayong ganong klaseng sasakyan, pupost namin dito. Sana guys, matulungan natin yung si Sir Michael na mahanap yung or malocate yung sasakyan niya. Okay? Yan. So, yun guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace. Peace.